So yung po for today's video, try nating i-review itong Rush GR. Ito yung top of the line at ito lang din yung variant ng Rush dito sa Toyota. Chinek ko na rin yung website nila, wala talagang ibang variant, higher or lower dito sa Toyota Rush GR. So paano? Tara, ikutan natin. Toyota Rush 1.5G GRS Automatic Transmission. Sa mga hindi nakakaalam, ginagamit itong badge ng GRS sa mga top of the line talaga ng isang sasakyan ng Toyota. Ang meaning ng GRS, Gazoo Racing Sport. Karaniwan nakakalat yung badge ng GRS paikot at sa loob ng sasakyan para ma-feel mo na premium yung kotse. Ibig sabihin kasi noon, design ni GRS yung ginamit sa pyesa na yon. 1.2M yung price, so ibig sabihin Toyota Veloz, Avanza, tsaka Mitsubishi Expander yung possible mong pagpilian. Subjective naman to, pero yung front fascia para sa akin is nothing special. Medyo mukhang Fortuner na mas maliit lang. By the way, naka PPV nga pala to. Pick-up platform vehicle o ladder frame sa tawag ng iba. So expect mo na less yung comfort. Yung gulong niya two-tone, mukhang shuriken. Napakaganda para sa akin. Di ko nga gets kung ba't pinapalitan pa ng iba kapag kaganyan yung itsura. 220 yung ground clearance, so expect mong mataas-taas siya ng konti compare sa Veloz tsaka sa Avanza. Pero mas mataas pa rin yung Expander. Door handles niya parang Avanza, ang nipis. Hindi mo ramdam na premium. Pero may keyless entry, so pwede na. Tara, pasok tayo. Check natin anong meron sa loob. Left armrest, hard plastic. Okay naman to, kaso bakit white? Madudumihan yan at lilibagin sigurado. Huwag na natin itanggi na yung mga puting gamit talagang naninilaw in the long run, lalo pagka naaarawan o naiinitan. Sa Windows, driver side lang yung automatic, pwede na. Kaso GRS to, di ba? Hindi pa rin ako fan ng side mirror control na nasa pinto. Possible talagang mabasa yan kapag nagbukas ka ng bintana tapos maulan. Syempre, dismayado, wala yung paborito kong cup holder sa aircon vent. Steering wheel is good pero dito ako nagulat. Top of the line GRS pero fabric seats. Ang hirap kasi talaga i-maintain yan para sa akin. Sobrang kapitin ng alikabok na hindi mo nakikita tapos hinihigop na nung aircon. Kung sa bagay, hindi naman ganun kamahal kung kukuha ka ng mga basic na leather seats. Kaso nga lang, pangit yung itsura. Since wala naman ito masyadong bolster, baka pasok yon. Nga pala guys, okay ba sa inyo yung ganitong klaseng pagre-review ng sasakyan? Pa-like and share naman kung oo. Tsaka wag nyo na rin sanang kakalimutang mag-subscribe para dumami pa tayo sa channel na to. So paano, balik tayo. T-shape yung steering wheel niya pero mas nagagandahan ako sa steering wheel ng Avanza. Pagpasok ko sa loob, wala siyang armrest. Nakakabigla. Pagpapasok ka kasi ng sasakyan, sinisiko mo yung part na yan eh. Kayo rin ba? Kasi napapansin ko lahat ng pinapasukan kong sasakyan, sumisiko talaga ako sa may bandang armrest para mas stable ko yung upo ko. 3 yung cup holder pero walang armrest, parang bitin talaga. Sa steering wheel, sakto lang naman yung itsura. Leather wrap steering wheel, +1 yon para sa akin. Kayo ba? May pang answer and drop ng call sa right side pero parang wala namang gumagamit niyan. Aircon vent na nasa taas ng infotainment screen, parang bitin. Di ka pwede magpalaki pataas ng screen pero okay na din. Aircon control, sa wakas hindi kamukha ng Toyota Fortuner G. Ito talaga yung paborito ko, yung knob type na bilog. Hindi mukhang switch ng washing machine. Electric push start button, +1. 12-volt socket, pinaka-the best pa rin para sa akin. Pag nasira yung saksakan, madaling palitan, di katulad ng mga built-in na USB socket. Hindi futuristic itong part na to, pero pasok naman sa budget. Pagdating sa shifter, parang puzzle type siya, no? Ganito yung design ni Toyota para maiwasan na magalaw-galaw yung shifter pagka nagbabiyahe. Kaso nga lang, parang luma na siya para sa akin. Gazoo Racing Sport yung ibig sabihin ng GRS, pero walang manual mode. Nakakapagtaka, di ba? Ganito pa yung itsura ng shifter ng Vios ko dati, 2016 model. Manual handbrake, very good para sa akin. Mas ramdam mo na naka-handbrake yung sasakyan. Hindi nagkakamali yan. Maliban na lang kung hinila mo tapos parang malambot. Hanggang sa kabilang row, wala nga palang cup holder sa air vent. May pagka-roundy yung itsura ng pinto, kaso nga lang bakit puti talaga yung design niya? Pustahan, iitim at pagiging brown yan throughout the time. Nilagyan nila ng cup holder sa pinto, sobrang dami. To compensate dun sa pagtanggal nila ng cup holder sa may air vent. Pwede na yan, kaso nga lang hindi mapapalamig yung drinks mo. Oops, check ulit. Naninipisan talaga ako sa door handles nito. Sobrang mahal ba niyan o design lang talaga nila yan?
White ulit. Napakaraming white. Ang dami nyong lilinisin sigurado. May cup holder dito na hindi aesthetic pero very functional. At least hindi mo na kailangan mag-cup-cup sa side mo para kunin yung drinks mo, di ba? Pasok tayo sa loob kung maluwag ba. Bale, nakasagad pa atras yung upuan sa harap pero may space pa. Sure win to compare sa mga SUV na parang ang sikip sa loob. Akala kasi ng iba kapag mas malaki yung sasakyan, mas maluwag sa loob. Pero hindi yun totoo. For example, ito sa Montero ko, 4-inch lang yung space sa ibabaw. Sa Avanza, 9-inch. Ito sa tingin ko, nasa 5 or 6. Very disappointed ako sa aircon vent. Bukod sa 4 lang, tandang-tanda ko yung itsura ng mga UV Express dati. Nandyan din yung aircon vent nila. Sa 1.2M na price sa tingin ko, alanganin to. Hindi rin niya naaabot dun sa third row seat. Bukod doon, 3 lang yung air vent, tapos ilan yung pasahero na pwede mong isakay. Medyo alanganin talaga yung itsura kung ako lang yung tatanungin. Tara, punta tayo sa third row seat. Spacious pa rin kahit papano, hindi ka mauuntog kahit bumpy yung ride. Ito, nakasagad yan ang pinakalikod. Pero okay pa rin, kaya pa naman na tumagal sa biyahe. Lalo na pag nag-slide forward yung nasa second row. Bale 5'6 nga pala yung height ko at medyo chubby, testingan natin kung madali bang bumaba. So far okay to kasi meron naman siyang parang step seal dyan. Pero sa tingin ko hindi pwedeng tapakan yun eh. For sure mayuyupi yun at sana hindi nila nilagyan ng parang tapakan. Medyo patapos na, konti na lang. Tara, ikot tayo dun sa likod. Trivia lang, alam nyo ba na yung likod ng sasakyan ninyo ang pinaka nakikita ng ibang driver sa kalsada? Split second lang nakikita yan ng kasalubong ninyo pero lahat ng nasa likod ninyo nakikita yung puwet ng sasakyan ninyo. Manual tailgate syempre, pero GRS. Medyo nabibitin talaga ako sa pagiging GRS ng Rush na to. Hindi ko na ginalaw yung third row pero sure ako sa gilid ulit yan sinasabit. Sa ganitong price, hindi nyo ba maiisip kumuha na lang ng Toyota Innova? Guys, pa-comment down below naman yung opinion ninyo. Kung ako kasi, Innova na lang. Mas mataas pa yung engine displacement, mas matibay, at mas maluwag din. Hindi nga lang naka-ladder frame pero mas comfortable ka pagdating sa city drive. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo yung video ko, pa-like, share, and subscribe naman para mas ganahan pa akong gumawa at mag-review ng iba't ibang sasakyan pa. So paano? Peace!